Viral ngayon sa social media ang isang video kung saan galit na galit ang isang Pinay dahil sa demoniy pag-hold ng taga-imigrasyon ng Pilipinas sa kanyang kapatid at pamangkin na naging dahilan kung bakit naiwan ng eroplano ang mga pasahero. Napakaaga umano dumating sa NAIA Airport para sa pagproseso ng dokumento sa immigration upang maiwasan maiwan ng eroplano. Pero i-hold lang pala ng taga-imigrasyon kahit natatakan na umano ang visa. Kaya't galit na galit ngayon ng isang Pinay sa immigration ng Pilipinas. Tragis talaga. Nakakagigil kasi visa tinatakan na, hinold pa na isang oras. Alam nila na flight na. You doing this every others people? You are scamming the service, you know? I'm gonna sue you by the lawyer. Ang matiwasay sana na transaksyon sa immigration ay nauwi sa hindi inaasahang konsumisyon na nagdulot ng pighati sa planado sanang masayang pagkikita ng magkapatid. Ayon kasi dito kay Kabayan, ginawa umano niya ang lahat ng preparasyon para maging madali sana ang pagdaan sa immigration. Pero sa kasamaan palad ay pinapahirapan pa di umano ang kanyang mga kaanak. Sa kabila ng kumpleto na raw sana ang mga ito ng mga papeles, ay pinagtatanong pa umano ito ng kung ano-ano na ayon pa sa post ni Kabayan, tila nakaplano na umano ang pag-upload sa kanyang kaanak dahil sa may nakasulat na umano sa ticket na offload. Kumpleto at approved. May visa sila for 30 days. 25 nga lang ang ipastay ko sa kanila para hindi sila magiri-giri. At mayroon akong guarantor letter na bit-bit nila dyan sa airport that I shoulder everything ng mga expenses, lahat-lahat. Bakit hinold? May visa tinatakan na, hinold pa na isang oras. Alam nila na flight na. Giit pa ni Kabayan, gusto sana di umano itong tawagan ng kaanak upang maisama sana siya sa mismong pag-interview ng mga taga-imigrasyon sapagkat siya naman daw umano ang garantor pero di daw di umano pumayag ang mga tauhan ng immigration. Pinagbabawal siya mag-cellphone. Nagalit pa daw, pinagalitan pa daw yung pamangkin ko dahil bakit daw nag-picture. I want to get their names kasi nga, bakit nila hinold ng one hour tapos nabiyaan sila sa nabiyaan sila sa airplane. Ngayon, ang airplane naman, pinababayad sila ng 14K para ma-rebook dahil fix nga yung nila flight. Ngayon, sino mag-shoulder niyan? Sinong nanggipit sa kanila? Kaya't galit na galit itong ating kababayan dahil nasayang lamang daw ang pamasahe. Sino ba naman kasi ang hindi magagalit mga kababayan? Na-trauma na nga ang kanyang mga kaanak. Ang ticket na nagkakalaga umano ng 14,000 pesos ay nasayang lamang daw dahil sa kagagawan umano ng immigration. Kaya't bumili umano siya ng panibagong ticket na umabot ng 26,000 pesos na dapat daw sana ay sagot ng immigration. Sapagkat ayon dito sa atin kabayan, ang immigration naman daw ang dahilan kung bakit naiwan ng eroplano ang kanyang mga kaanak. Kaya't nanawagan ito ng tulong sa publiko na ipakalat ang kanyang video para mapaabot umano sa kinauukulan kina Vice Presidente Inday Sara Duterte at Senator Raffy Tulfo upang mabigyan umano sila ng hustisya. Dapat ang immigration, mayroon silang responsibility, anak, because kompleto yan. O sino magbabayad ng 14K niyan? Parang ang sakit naman ko ako magbayad. Kaya kong bayaran yan, pero hindi kaya ng budhi ko magbayad na. Ang problema, ang gumawa ng problema, ang immigration. Paki-share nyo nga guys, dahil hindi ko na alam kung anong mga sistema dyan sa Pilipinas. Sa galit ni Kabayan, pinost nito ang pangalan ng immigration staff na di umano'y nagpapahirap sa kanyang mga kaanak. May patama ito, ani sa kanya, Ninoy Aquino International Airport Immigration Staff na sa pangalang Miss Lee. Tigilan na natin ang pagpapahirap ng buhay ng tao. Pinapahirapan mo ang buhay ng pamilya ko at totoo ang karma. Ito ay magbabalik sa iyo ng 10 beses.